Ngayon, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ito yung pangalawang araw ng pagtuturo natin. Ilang araw ulit yung gagawin natin yung pagtuturo? 5 araw. So, ngayon pangalawa na. Tatlong araw na lang yung natitira. Sa bawat pag-aaral natin, ilang oras ulit ang bubugulin natin? 20 minutes. Anong 20 minutes? 20 minutes yung ginagawa nating talakayan. Tapos, another 30 minutes dun pa sa ibang mga kailangan ninyong matutuhan. Kapon, 20 minutes tayo nagbasa, di ba? After natin magbasa ng 20 minutes, kasi may mga explanation, may mga kailangan kayo matutunan ng kaunting detalye, tapos nagsagot kayo. Ngayon naman, ang gagawin natin, pero bago pala tayo muna mag-umpisa, mananalangin muna si Ella. Ayan, tayo ka muna, Ella, mananalangin muna. O God Almighty, behold us, thy lovely children, offering you today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit the blessings for ourselves, for our school, and for our beloved country, the Philippines. Amen. Gawin natin ngayon, kahapon nagbasa tayo ng maikling kwento. Tapos pagkatapos natin nagbasa kahapon ng maikling kwento, nagkaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ano bang tawag niyo sa maikling pagsusulit sa school mo? Quiz, gano'n? Quiz din ba? English din? Yung, ang major ko kasi, araling panlipunan. Tagalog talaga ako. Kaya, pwede naman ako punta sa inyo mga elementary, pero ang kinako talaga ay pang high school ko. Yung tuturuan ko, sa ngayon, hindi pa kasi ako graduate, kaya ang tinuturuan ko is high school or yung mga kapwa ko college din. Pero kapag naka-graduate na ako, kasi kailangan ko pang pumasa bago ka magturo talaga sa public. Pero pwede ka naman magturo ng teacher, pero private lang. Pag pumasa ka na, doon ka lang pwede magturo sa public. Sa public, mas malaki yung sweldo. Bakit? Gusto mong public? Kapon, ano ulit yung ginawa natin? Pwede, yun yung tauhan, si Sita at saka si Lisa. Hiyas ng mga magulang. Oo, yun. Ang ganitong hiyas ng magulang. Mga. Ngayon naman, magbabasa tayo ulit ng kwento. Pero ang kailangan, habang nagbabasa ako, ay sumusunod kayo. Para natututo rin kayo magbasa ng Tagalog. Siguro sa mga susunod na araw, English naman na or science. Siguro may libro sa inyo ng science. English sa akin. English ko. English, libro nyo. May libro kayo. Sige. Dalhin mo mamaya para makahanap ako ng kunin ko sa'yo mamaya. Oo, bukas. Siguro bukas mag-umpisa na tayo ng English kasi pangalawang araw ngayon Tagalog. Siyempre, elementary kayo, yung subject ninyo halo-halo, di ba? Lahat nandun. Kasi sa high school, pag kung kaming hawak mo, yung panipon namin yung bibili sa history, ganyan. Oo. Ano ang subject ng Maria Clara? Ano siya? Maria Clara, kwento, Pilipino siya. Oo, kasama niya yung El Filibusterismo tsaka Noli ng Tangere. Gusto ko rin, binabasa ko yung sa libro ni ate. Meron ko siyang libro na nabasa ko. Yun. Magandang basahin ng El Filibusterismo at saka Noli ng Tangere kasi mapag-aaralan niyo siya ng something grade 9 at 10, gano'n. Mapag-aaralan niyo yun. Kung hindi niyo mapag-aaralan, baka isa sa dulan niyo yun. Yun. Maganda yung kwento yun. Ngayon, magbabasa tayo ng kwento ulit. Pero, ganito babasahin ko yung isang buong linya, tapos susundan ninyo. Babasahin ko ng buo. Tapos babasahin ng buo yung isang buong linya, babasahin mo rin. Kapag, para natututo kayong magbasa ng Tagalog. Para hindi kayo nahihirapan. Pwede ka rin namang magbasa
Pero, kailangan lahat kayo para alam natin kung lahat ba. Nag-isa-isa po. Siguro pangkalahatan na lang muna. Ako po. Gusto mo magbasa? Gusto mo magbasa? Sige. Ang title ng kwento ngayong araw ay Hindi Sanabal. Dahil gusto ko magbasa na Ella, sige magbasa muna. Tulad ulit ng ginawa natin kahapon, kailangan niyo munang magsulat ulit kung ano ba yung mga title, ganyan. Kung sino ba yung mga tauhan, ganyan. Kasi mapapansin niyo pag may pasok kayo, tapos di ba nagpapabasa yung teacher, kinukuha niya yung mga tauhan, yung mga importanteng bagay, tapos yun yung pinapasok niya sa exam at saka sa mga quiz. Diba? Kung napapansin niyo na pag may exam kayo, Okay, gusto ko na din po kami pinabasa. oo, yun, ganon. Kasi, madalas kasi sa mga teacher, pag may quiz kayo, pag babasahin kayo, para kapag nag-quiz kayo, fresh pa sa utak ninyo. Alam niyo pa yung mga isasagot. Doon malalaman kung may short-term memory ang isang bata or long-term memory. Ang short-term memory is yung kakabasa pa lang ng teacher, tapos nung quiz nyo na, nakalimutan mo na. Ganun ang tawag. Short-term memory. Oo. Short-term memory kapag mabilis kang or tinatawag na ulyanin. Ganun. Long-term memory, yun yung mga pangmatagalan sa isip mo. Ano ba yung, yung sa tingin ninyo matagal ninyo naalala. Kunwari, yung unang araw na pinagalitan ka ng nanay mo. O, sinong nakakalimot nun? O, yun. Ganun ang mga tinatawag na long-term memory. May mga bagay na matagal ninyong makalimutan. O, para hindi na tayo lumayo, sige Ella, basahin mo ang kwento natin ngayon. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Hindi Sanabal. isulat niyo yung title para mamaya. O, yan. O, sige. Hindi Sanabal. Sige, hanggang doon. Kaya ba hanggang doon o kahit linya-linya? Sige. Hindi Sanabal. Isang masigabong palakpakan ang binigay ng mga nagsipagtapos at kanilang mga magulang na umakyat. Si Marian sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma at medalya. Ayun, salamat Bella. Sino na ulit ang magulang na umakyat? Sino? Si Marian. Sabi dito, isang masigapong palakpakan ang binigay ng mga nagsipagtapos at kanilang mga magulang. Umakyat si Marian. Ngayon naman, gusto mo bang magbasa? Ayaw? Sige. Sino pa? Magbigay ka din ng ikaw PJ, kaya mo magbasa ba ng Tagalog? Kaya? Anong alam mo English? Sa Tagalog, kaya mo magbasa ng Tagalog? Sige. Try natin. Dito. Ako dito. Pag nahihirapan, natutulungan kita. Dito. Dito. Tapos, bilang Louder. Ano na ulit yung natapos ni Marian? laude. Ayun. Sulat niyo yun. Importante din yun. Rosuma. Ang spell ng cum laude ay C, U, M, space, L, A, U, D, E. Cum laude. Ayan, tuloy mo. Pamantasan. Northern Philippines. Hindi naman dahil
Sa lahat. Yan. Ang ngayon, ulitin ko yung binasa ni PJ para marinig ninyong lahat at maunawaan ninyo. Natatandaan mo kayo ng spelling? B-E. Cum laude. Para magkaroon kayo ng idea, pagkatapos natin basahin ito, magkakaroon tayo ng spelling mamaya. Kaya kailangan, yung mga mahihirap or yung mga hindi kayo pamilyar na salita, sinusulat nyo. Kasi ganun sa spelling. Tricky yung spelling, di ba? Sige, saan kayo nakakita na nagpa-spelling yung teacher sa barangay? Diba, wala naman. Ang spelling tricky yan. Magbibigay lang sila ng... Yung, parang konti lang po yung binigyan nila, tapos papahirapan na po. Oo, ganun. Ganun ang spelling. Sa spelling, pag nakikita nilang medyo nahihirapan yung mga bata, doon sila magbibigay ng mga madadali na. Pero ang spelling ay tricky. Ngayon, uulitin natin yung binasa ni PJ para maintindihan ng lahat. Nagtapos bilang cum laude si Marian Rosuman. Sino si Marian Rosuman? Siya yung grumaduate kanina. Siya yung umakyat sa may entablado. Sa pamantasan ng Northern Philippines. Alam niyo ba yung spell ng Northern? Yung Philippines. Hindi. Yung Northern po, tapos yung Philippines po, alam mo. Sino hindi may alam ng Philippines? Sige. Sulat mo. Para, ano? Sige, mauna tayo sa Northern. Ang Northern ay N, O, R, E, H, E, R, N. Northern. Yung Philippines. Sino ang mga may hindi alam? Philippines. P, H, I, L, I, double P, I, N, E, S. Philippines. Dapat alam niyo yung spell ng Philippines kasi doon kayo nakatira. Doon yung bansa nyo. Dapat alam niyo yung spell dyan. Nakasunod na ba lahat? Pinalakpakan siya hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan, kundi dahil sa kakaiba siya sa lahat. Sino daw yung kakaiba sa lahat? Marian? Hindi mo nasundan yung pangalan. Ang tao dito sa kwentong ko ay si Marian Rosuman. Siya yung graduate, siya yung umakyat ng entablado, siya yung cum laude, Rosuman. Tapos na? Rosuman. Tama? Saan yung sa'yo? Rosuman, tama. Yung Marian niya, pwede siyang Marian Rivera, pero yung nandito, Marian na M, N, N, oo. M-A-R-Y-A-N-N. Marian. Kailangan tama. Mali. Dapat ang spell ng Marian, kasi tayo blackboard dito. Mahirap pag sa bahay lang tayo. Ito. Hindi mo ba yung para kahit pa paano.
Yung Marian kanina, ganito. Ay, yung Marian na name. Ayan, Marian. Oo. Marian. Yan. Malambot ito dito. M-A-R-Y-A-N-N. Ayan. Ayan ang buong pangalan niya. Marian Rosuman. Ayan o. Ayan, Marian. Ito naman yung cum laude. Para ano, yung mga hindi nakasunod. Ano pa yung kanina? Northern. Philippines. Ano pa? Ay, oo, yung title ay hindi salaban. O, ayan na yung mga importante na banggit kanina. Dapat magsusulat kayo kasi mamaya spelling. Mas mahirap yon kaysa, ano ba sa tingin ninyo mas mahirap? Spelling o quiz? Spelling. O, ngayon naman, dito tayo sa panghuling. Okay, ano yun? Suka ko ba na? O, sige. Mga ba na ito Itong buto. Nakasan mo sige. Tatlong talampakan at 5 dali lamang si Marian. Isini lang siyang walang mga paa. Wikita ay 20 taon na ang nakalilipas, katutubo siyang ng barangay Balubal. San Vicente. Sinong may alam ng spell ng San Vicente? Alam mo? Dali nga. Hindi, ikaw. DJ, alam mo San Vicente? Vicente. Sige nga, try mo nga. Ikaw, alam mo? Hindi, bago mo palang basahin. Opo. Alam mo. Dali, tayo natin yung DJ, baka alam mo. Ano to, A? O U? Mali, ganito. Ganito ang San Vicente. San space Vicente. Ayan. Ayan. Ganyan ang San Vicente. Ngayon, tuloy mo. San Vicente, Ilocos Sur. Dali. Ito naman ang Ilocos Sur. Ayan. Dito na tayo. Nagtapos siya sa kursong accounting. Ayan. Ano daw ang natapos niyang kurso? Accounting. Isulat natin. Accounting. Pag may mga katanungan kayo, magtas lang kayo ng kamay. Huwag kayong mahihiya. Ayos lang yan. Kasi pag nakarating na kayo ng high school, dyan na yung talagang kailangan mag-recite na kayo. Kasi ang pag-aaral ngayon ay kailangan hindi puro teacher ang nagsasalita sa harap. Kailangan natututo ako sa inyo, natututo din kayo sa akin. Kasi hindi porket teacher na yung isang tao, alam niya na lahat ng bagay. Ang teacher, walang katapusan yan na natututo. Habang buhay yan na natututo.
Hindi, baka inisip ng iba, ay, teacher yan, matalino yan, alam niya lahat. Sinasabi ko din dati sa hindi po, hindi din lahat natutunan. Oo. Hindi kasi lahat, hindi lahat ng teacher parang Google. Na pag sinearch mo lang, alam niyo na agad yung isasagot sa'yo. May mga tanong talaga na hindi kayang sagutin. Ngayon naman, malapit na tayo sa dulo. Hindi naging balakid ang kapansanan niya sa kanyang pag-aaral. Naging valedictorian. Valedictorian, ibig sabihin, magaling siya sa buong klase. Hindi lang sa buong klase, kundi sa buong school. Kasi ang valedictorian, kapag naging valedictorian ka, i-broadcast nila yan, sasabihin nila sa buong school.